kababayan, papalitan lang ba natin o ire-reboot natin? Madam President, papalit ka lang ba o ire-reboot mo? Yan ang gusto kong malaman. Ngayon, kung walang malinaw na pahayag sa inyo, kasi pwede naman sabihin na malaki ang problema ng sistema ng Pilipinas. We have to reboot. O ano masama doon? Opinion yun. Pero malinaw na yun ang position mo. We have to reboot. Heto nga ho mga ka-reaction update page, wala ho tayong mahabang pag-uusapan dito. Dito kasi mga ka-update, sabay-sabay ho tayong magkokomento at magre-react dito nga sa naging pahayag ni Pinoy Survivor o kilala bilang Padado. Dito mga ka-update, sinabi niya ho kasi na mas maganda nga naman ho kung i-reboot ang gobyerno. Ibig sabihin na reboot mga ka-update, kumbaga isa lang ho itong parang yung cellphone ho natin, pag ni-reboot ho natin, ma-recycle o matatanggal ho lahat yung mga application at parang mababago, marerefresh ang ating cellphone. Parang ganyan ho ang kanyang sinasabi dito sa gobyerno na lahat ho ng mga corrupt official na nakasanayang ibinoboto ng taong bayan mawawala ho sa lahat sa kanilang posisyon. Ganyan ho ang kanyang ipinapaliwanag dito. Kaya kayo mga kabdita, nasa sa inyo ho yan kung gusto nyo ho ba na maribot ang sistema ng gobyerno o hindi. Komento nyo yan sa ating comment section at atin hong tatalakayin at pag-uusapan. Kaya mga kapdita, maganda ho ang naging punto di vista ni Kadado patungkol nga ho dito kasi mga kapdita, kung i-reboot ho natin itong gobyerno, lahat ho ng mga magnanakaw, kurap, lalo na dyan sa Kongreso at Senado, sigurado mga kapdit, malilinis at malilinis ho yan. Ako mga kapdit, pabor ho ako sa naging payag ni Kapdado patungkol nga ho dito. Kayo mga update, gusto nyo ho ba yun na mareboot ang gobyerno? Talaga naman mga update, malaki ho itong hakbang para sa milyon-milyong Pilipino. Lalo na yun nangyayari ho flood control. Yun nangyayari ho lahat ng korupsyon. Nakakaawa ho tayo. Kaya pabor ho ako dito. Kaya di na ho natin pahahabain itong ating intro. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na direkta na ho tayo. Makinig at sabaybayan ho natin ito si Kapdado. Kaya update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Sa kunyari, may dumating na people power na nag-usher in ng panibago na pamumuno. Like si Inday Sara, kung siya ay inilagay ng taong bayan in a people power, either it's a peaceful one or a bloody one, we don't know. O maglalabanan pa na mag-result into a civil war, di rin natin alam. Kasi mukhang kapituko naman tong mga to dahil sa natatakot sila na pagka si Inday Sara ang tumayo dyan, ang maging presidente ng Pilipinas, siyari silang lahat. Ahabolin sila. Bloodbath nga eh. So, kung lumala palalo, baka bumaklas pa ang Mindanao, Visayas Mindanao, magse-session. Wala kaming pakialam dyan sa puta ng mga walang iya kayo. Dadamay nyo pa kami sa problema nyo. Baklas lang kami sa Pilipinas. So, ang gulo, no? Ang gulo. And given dun sa backdrop mo ay yung global perspective na anytime pwedeng pumutok yung China, Taiwan, US, conflict, Russia, halo-halo, nuclear war, and then yung patindi na climate change na yan, na mas malakas yung bagyo, etc. May baha nga, parating na yung flood control nga siyang naging usapan na tinitigil naman yung usapan. So, nasa na tayo? Maingay Sino tong lukulukong to? Tapos, ang ano dyan paano na? Hindi natin malaman kung saan tayo pupunta. Gusto nating magpalitan si BBM. Yung iba sabi resign. Hindi magre-resign yan. Hindi yan magre-resign. Tatanggalin yan. Sino nang tatanggal sa kanya? Hindi natin alam. Taong bayan o kaya yung armed forces, kung nag-decide bigla ang armed forces, hindi natin alam kung mahati ba armed forces o buo yung armed forces.
So, ang daming moving parts dito sa problema ng Pilipinas. Kaya nakaka-stress eh. Kaya nakaka-stress. Meanwhile, sige-sige tayo bayad ng taxes, sige-sige tayo bayad ng VAT, sige-sige pasok yan. Matik yon, matik every year, 5 to 6 trillion yon. Pero matik din, utang ng utang. Kaya, ang laki ng iniisip nila na gagastusin, and we're spending more than what we are earning. That's the problem. Kasi, kung 5 to 6 trillion lang ang kakabigin natin, gawin nyo ng 5 trillion, ang iniisip nila, 6.8 trillion. So, may shortfall, 1.8 trillion, hihiram tayo to cover yung kulang sa pera. And then, magta-target sila na mas malaki income. Hindi naman mangyayari. Kasi the way the country is being managed. Kaya nga, palpak sila, palpak. Now, kung tatayo ang taong bayan, anong gusto ninyo? Palitan lang? Kumbaga sa basketball time out, substitution. Pasok ngayon yung next na mga player. Pasok dyan, Sara, maintain yung mga senator, maintain yung mga congressman, pero pwede naman na magkaroon ng revolutionary government and then, boom, tanggal lahat yan. And then, appoint. Hindi natin alam. So, ang gusto kong linawin sa isipan natin lahat, ang gusto lang ba natin palitan? Magpalitan ng mga pinuno. O ang gusto natin, ayusin na natin. I-reboot na natin. Kasi may virus Sa tingin nyo ba pagka pinalitan natin ang mga pinuno natin o kaya nag-people power, pagkatapos nun everything is normal. Parang in-on and off nyo lang. O kinakailangan reviewin natin kung alin ang naging problema, saan nagkaroon ng problema, at tigpusin natin yung problema. Sinong gagawa nun? Ang gagawa ba nun ay yung bagong liderato o ang taong bayan ang magsasabi kung anong gusto natin? Gaya ng sinabi natin sa konstitusyon natin na pinag-isipan, usapan at siyang niratify ng taong bayan. At yun ang operating manual ng gobyerno ng Pilipinas. The Constitution. At lahat ngayon ng dinidikta, lahat ng nangyayari sa atin, pag kami usapin na may question, you go to the Constitution, the fundamental law of the land, and then the Supreme Court, a co-equal branch of the legislative and the executive, nag-i-interpret ng konstitusyon. Problema, may mga retired na mga justice at may mga active, may mga retired na justice na iba yung opinion versus yung opinion dun sa iba rin. Na kunyari, yung botohan sa impeachment ni Inday Sara, may nagsasabi na yung 16 hindi masusunod yun. Bababa yun kasi yung 24 bababa rin. Wala naman nakalagay doon sa konstitusyon na pagka may nakulong, nabawas, etc., merong ICC, ang boboto na lang 12, 13, 14, 15. Ang nakalagay doon, 16 dapat. Ang bumoto para ma-impeach, 16 dapat yung guilty verdict para ma-impeach ang isang vice president. So, sa interpretasyon pa lang, kita nyo na iba-iba. Ganun mga lawyer natin ganun lahat Pati kayo Ang interpretasyon ng isang tao ay pwedeng iba sa interpretasyon ng ibang tao. Kaya nagkakaroon ng diskusyon, kaya nagkakaroon ng pagtatalo,
in a civil manner, a civilized manner na magtalo tayo and then whoever has the better argument, yun yung mas logical, then yun ang masunod. Eh paano kung kunyari nagtataasan ng boses? Paano kunyari mag-aaway-away na hanggang sa magtuntukan pa gusto? Anong sa tingin nyo ang mangyayari doon sa impeachment ni Inday Sara? May nagsasabi hindi siya ma-impeach. May nagsasabi at tapos na. Impeach siya talaga. At kung kunyari na-impeach, ano mangyayari? Magkakagulo ba? Tatayuan ba siya ng mga ng taong bayan na sumusuporta sa kanya? Ang gulo ng Pilipinas. Dadaanan natin yan in the next few days, weeks, or months. No? Something has to give kasi sobra na sobra talaga yung nangyayari. Pipitik at pipitik ang taong bayan. Pagmumula nito, taong bayan. Impeach Inday Sara, hindi pumayag taong bayan, gulo. No? Maghirap ang taong bayan, taas ang inflation, bagsak ekonomiya natin. Galing ng taong bayan. Simula taong bayan, gulo. Umiwalay Mindanao, mga taga Mindanao, gulo. Sa taong bayan talaga magmumula Hindi sa mga tarantadong mga sa administration. Kasi sila ang dahilan, kuya, yung taong bayan, tatayo. Mapipilitan tumayo. Kaya, inihantay lang yan May mga nagko-comment nga na daldal ako ng daldal. Ano ngayon kung daldal ako ng daldal? Bakit kayo? Magdaldal din kayo, mga animal kayo. Walang problema Magdaldal kayo hanggang gusto nyo. Gusto nyo, tumayo kayo sa kalsada. Tumayo kayo sa kalsada. Pero ang tanong ko sa inyo, sige, tumayo kayo sa kalsada. Tumayo kayo. Tas wala nangyari. Di uwi. Bukas tayo ulit kayo. Di wala rin nangyari. Di uwi. Ngayon meron tumayo dyan. May armas. Putang ina. Nagulantang. Nagulantang lahat. Nagulantang lahat. Ayan na, nagtayo ka na. May armas. Dumami yung tao. Nanalo. Tas ibibigay na kay Inday Sara. Proclaim President. Ang tanong, palitan lang ba to? O magre-reboot tayo? Yun gusto kong malaman Kaya I was hoping na mag eye to eye and then mag-meet lahat ng leader para malaman ano ba talaga gusto natin. Gusto lang ba natin ng time out substitution o gusto natin itama na natin ang Pilipinas? Kasi lahat tayo rito, player. Hindi pwedeng babangkuin nyo kami, bangko kami, tapos bigla kaming tatayo, papasok kami sa court, maglalaro kami basketball, and then, yung panalo, kayo lang ang kakabig ng panalo, hindi, lahat to concerted effort. Tatayo ang taong bayan. Lalawak ang taong bayan, magagalit taong bayan. Sa tingin nyo ba, may mapapalitan dito kung wala yung taong bayan? Wala, di ba? Walang mangyayari dito. Kanyari, may impeach si Inday Sara, hindi nagreklamo yung tao. Wala, impeach si Inday Sara. Tama, di ba? Kunyari, namatay si Tatay Digong, knock on wood. Magpalakas ka, Tatay Digong. May mangyari kay Tatay Digong. Galit taong bayan. Tapos. Di ba? Nasa taong bayan talaga ang andito ang next move. Pakonti-konti ang excuse me. Gusto na yata lumabas ni Jaika. ang ano doon. Sorry didistract ako sa aso didistract ako. Nawawala yung thought ko sa pag-explain. Umiiyak kakawa So, ang ano dyan, hindi natin pwedeng basta-basta laro, time out substitution, pasok ka, boom, kunana, palitan mo si ganyan. Palitan mo yung star player, si Marcos, palitan mo, bangag Nagkakalat pasok si Inday Sara. May bago ka ng sentro. Center of gravity. Polarized Inday Sara. And then, paano na? The same play? The same strategy? The same lahat? Or,
dahil sa may bago kang team captain o may bago kang star player, eh, magpapalit ba tayo ng laro? Will we reboot? Yun yung gusto kong malaman eh. Is there a need to reboot the country, the system, everything? Because we have been doing this 40 years already. Round and round in circles, trying to be free. Parang kanta yan. Round and round in circles. Wala tayong pinupuntahan. Beating the bush. Wala talaga tayong pinupuntahan. 40 years after EDSA 1. Bakit tayo nag-EDSA 1? Bakit nag-EDSA 1 ang taong bayan? Nainis eh. 20 years of Marcos eh. Nabaon tayo sa nag-utang-utang, kaliwa kanan, nakaw, ganun-ganun. Mga crony. And here we are after 40 years. The worst plunder case the country has ever faced in our entire 500 something na colonized history. 505 years. No? At up to the present, from 1521. Mabuti pa noon, ng panahon ng mga datu-datu, ng mga sultan. Meron tayong mga code of ethics, code ng mga pinaparusahan natin ang mga Pilipinong tarantado. Ngayon binebendalo eh. Yung mga matitino nagsasalita, yun ang ikukulong, yun ang arestuin. Yung mga nagnanakaw, yun ang nakakawala. Yung mga Congress, meron doon, CPP, NP, NDF. Yun yung nagre-recruit ng mga kabataan na anak ninyo. And then makikita nyo, matapos kayo magtrabaho, maghilahod kayo, bata pa ayaw ninyong madengge, ayaw nyo matapuan ng langaw o lamok, tuluuhok, punas kayo kagad. No? Meron pa kayong may haplos-haplos pa kayong pagmamahal. Pagka sinisipon, pahiran pa ng biks ng mga nanay, no? Yung mga anak nila. Naglanto ka. Tapos pa, marirecruit lang pala na NPA. Makikita mo, patay na. Akala ko ba, naglo-lawyer ka, anak? Wala, napatay na. Hindi na sasagot sa iyo yun. Kundi kaya, baldado na. Ayun, nasa Congress, yung mga nagre-recruit. Merong budget, may MOE. Saan tayo ngayon? Ba't naingit kang mga loko-loko nito? Stoy, okay lang. Kahit sumasabay. Captured. Yawa. Kamukha ni babae. Kamukha ni... Sino yung kamukha niya? Si Farah. Ikaw, tatanungin kita. Ano sa tingin mo ang gagawin natin? Reboot natin bansa? O hahayaan lang natin na iwangwang ulit? Ano palagay mo? Sumagot lang sana to. Yes, master. reboot mo yung bansa. Gusto mo i-reboot natin yung bansa? Sagot. Reboot. No. Nanginginig. Nanginginig, oh. Kita niya nanginginig siya. Oh. Ano, re-reboot ba natin? Nanginginig. Wawa naman. Love you. Diba? Madinig yung iba dito, madinig yung boses ko, taguan. So, ang simple lang ang tanong, parang di tayo maba. Kailangan ba nating reboot ang bansa natin o magpapalitan lang ba tayo ng mga pinuno? Magpapalitan lang ba tayo, tapos maglilinis lang, gano'n? O, isipin natin, bakit yung isang player dyan nagbebendalo? Ba't yung ibang player dyan nagnanakaw? Tinatago pa. Imbestigay mo, tinatago pa. Bakit gano'n ka performance ng it is supposed to be a team, no? And we're relying on the team. Dala nila yung pangalan natin eh. Kung ang pangalan ng Team Pilipinas,
Hindi, timbangag ang nangyayari. Kanya-kanya sila eh. Team plunderer, no? So, papalitan lang ba sila? Kung mapapalitan sila, isa butas ng karayom na proseso. And it will depend on you, mga Pilipino. Kung tatayo kayo, kung paninindigan ninyo, o mag-iingay lang kayo. Hanggang dun lang. Reklamo, 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 and then yuyuko na naman. Marami akong trabaho, marami mong ginagawa. Wala talaga di ba? Meron akong appointment, meron akong ano ba yung may tutulong? Pagdadasal ko na lang kayo. Thank you sa mga dasal ninyo. Thank you. Thank you. Pero kung kunyaring nasa abroad kayo, excuse me. At physically, you cannot be around. You cannot be with us. Those na tatayo. Naway, magpadala kayo ng representante ng pamilya nyo. Kausapin mo yung kaibigan mo, kausapin mo yung neighbor mo, kausapin mo yung best friend mo, relatives mo, anak, o kaya mga asawa, o kapatid. Paglaban natin to. Tama naman yung sinasabi na tayuan natin yung pamilya natin. Pero kung kuya yung pamilya ninyo, yung tatayuan, na makikinabang naman. Pangit, di ba? Individual responsibility will once you add it up, you have one spark, one Philippine. Tumayo. Susundan siya ng ilang Pilipino. Then you have yung ember ba yung tawag doon? Yung sinindihan mo, may umuusok na. Wow, bangag. Wow, man. Marijuana pala yung sinindihan. Tapos yung nagkaroon ng konting paka. Yun na, tapos nun, lagay pa ng dumagdag na ng dumagdag pangkatong. Kaya na, dumami na. Meron ka ng solid na paka dun sa mahirap ng patay. Makikinabang lahat tayo. Individual responsibility, when you take it all together, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals to thousands of Filipinos. Then there's a possibility we will have change of leadership. Change of leadership. Bongbong out, Inday in. Constitutional success. Not unless na yung AFP tsaka yung PNP and whoever, yung mga they do not go for constitutional successor, laki problema natin doon. Magtayo ng civil-military junta at tumakbo na lang daw si Inday sa 2020. Kaya nga, yung statement ni Inday, nakaklaro yon. Ayokong habulin yung posisyon ni Marcos. Ibig sabihin, she's not thinking of any coup d'etat, anything. No? It's not. So, malinis yun. Malinaw. Pero, ako yung constitutional successor. So, any na takbo, basta constitutional, siya yung successor. So, change of leadership. And then, magising dapat mga Pilipino makita ninyo kasi pagka nakita ninyo kung gaano kawalang niya si BBM, yun sabi niya, di ba? Gusto ko hanggang dulo maranasan ng bawat Pilipino kung gaano kawalang niya si BBM. Pero alam na natin yun 4 na taon na tayo, alam na. Ayoko na nga dumagal ng 2 taon. Kung pwede nga ngayon time out. Palitan na. Problema, hawak ni BBM ang AFP, PNP at mga ahensya ng gobyerno, pendalo, etc. May pera sila. Yan ako yung pera natin So, how do you do that? Yan yung mga question. And marami nagsasabi, marami nagkakausap ako na
Sir, wala nang pag-asa kundi revolution, sir. Wala nang pag-asa, dapat tumayo na tayo. Armado tayo. Yan, marami nagsasabing ganun. Mga day in day, ay siya nga pala, baka makalimutan ko. Shout out kay Mike Borja. Mike Borja, ha, ha, ha. Mike Borja from Gibraltar, Baguio City. Mike Borja. And ang kasama niya si Albert Santiago from Scout Barrio, Baguio City. Kita-kita kami kanina na doon sa meat section. Kanina, pinag-usapan namin yung mga, dapat ganyan yung mga, ganyan yung mga congressman tsaka senator, mga tarantado, mga magnanakaw. Tingnan nyo yan, yung mga karne, nilalagari. Gigil na gigil yung dalawa. Sabi na nga ba, ikaw yun si Kapdado. Ha? Hindi ako yun. Gano'n naman ako Ha? Hindi, kakambal ko yun. Gago yun Kakambal ko yun. Hindi, ikaw yun, sir. Ikaw yun. Tapos sabi ko, evolution! Evolution. Kala ninyo, sasabihin ko yung evolution. Darwin theory, no? Darwin's theory of evolution. Sir, pinapanood ka namin, sir. Kaya na-inspire kami sa inyo, sir. Ayaw na namin makinig sa iba. Sa inyo kami nakikinig. Talaga? Sabi ko, dahil napupuyat kayo. Minsan 3 oras, 4 oras. Oo, sir, may aibang nga namin Pare-pares tayo. Sa bansa natin nakakaaibag, oy, mga babae, maglagay kayo ng dyan, ng pang, pwede daw kutsara ako nabasa yun. Kung kutsara nilalagay, malamig di ba? Lalagay mo sa freezer, tapos dumikit yung kutsara. Kirat-kirat ka ganyan, Ang doon, ako, I'm just making fun about it because it's really serious. Kung paka-serious ka po, tragis, anong mangyari sa atin? Sa akin kasi, wala nang pagbabago dun sa resolve ko to stand up. Now, the question is when and how. Malinaw na sa akin yung how. Malinaw sa akin yan. I will stand up na with all my defense equipment. So that pagkapukpukan at ako utangin na ako harangin, etc. Gaguhin ako nitong bangag na administrasyon na to. I will fight to the death. So ayan, malinaw sa akin yung how. Malinaw sa akin yung if. Ang tanong na lang is when. When mano? Ang dyan it will happen in God's time. Huwag niyo madaliin. Baka mamaya pagka nandyan na, marami kayong delan. Ang doon pinaka-the best dyan. Ready kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, to go back ninyo. Ready kayo. Anytime it can happen. Ako ready na yung akin. Nakahanda na noon pa. 1 taon na nakahanda Kaya nga, sa matter of whether sumama yung mga kasama ko sa SFJF, walang I'm not holding SFJF na sama kayo, dapat kasama kayo. Yung ganon. No. This is free will. Gentlemen and ladies of SFJF, this is free will. Mama yung gusto sumama. And you're doing it not for the country. You're doing it for your family. Mas malino yun. So, ang tanong hindi pa malino sa akin Magpalitan lang ba tayo? Magpalitan lang tayo ng mga leader. Papalitan ba tayo? O lulubos-lubusin na natin. Magpapalo through tayo. Magre-reboot tayo. Kasi I want to align our thinking, mga kababayan. Ano ba to? Palitan lang ba to ng ng mga player? Palitan lang ba to ng ng mga nasa itaas, mga sa gobyerno? Or dire-diretso to na aayusin natin ang Pilipinas? Parang gusto ko ayusin yung Pilipinas
Kasi paikot-ikot lang ulit tayo eh. Gusto ko, ang iiwanan natin, lalo na tayo mga senior, ang iiwanan natin ay mga maayos na Pilipino. Papunta ng Singapore, Finland, Denmark, Switzerland, Sweden, na self-sustaining. Walang utang, zero utang. Sisiruhin natin yung utang na yun. Kaya, serious ako doon, doon sa, yung aking formula. Wala pa ako nadidinig na iba. So, siguro, yung wala pa kayo nadidinig na iba na formula sa iba, then probably yung akin na muna, no? Hanggat may magko-contest dyan, you have a better idea, then tell me what is your bright idea until na, because I presented something, boom, eto. Wala muna tayo utang. Wala tayo utang. Tigil na yung utang, 2026. Kung ngayon mangyayari 2026, kung magre-reboot tayo, kung. Kasi kung hindi tayo magre-reboot, tuloy-tuloy lang yan. Tama ba? So what can you expect kung tuloy-tuloy lang yung ganyan na parang ang iniisip magpalitan lang, hahabulin lang yung mga magnanakaw, pero hindi aayusin yung pinanggalingan ng magnanakaw. Yung pinanggalingan ng bendalo. Yung pinanggalingan, paano nangyari ito? Ang mga sistema natin. Di ba? Paano nagkaroon ng rebelde si PNP sa Kongreso? Paano nangyari yun? Paano nangyari yung nagbe-maintain tayo ng 300 congressman na wala namang anong batas ang pinapasa ng mga animal na yan na yung mandatory wala pa, death penalty wala. Stupido. Kaya nga, inutil Tama na, 1 per region. Tama na, 1 per region. 18 regions, 18 congressman. Yun lang ang popondohan natin, mga kababayan. Sino nga aangal? Congressman, siyempre. Pero hindi, taong bayan masusunod. Taong bayan. So, i-reboot ba natin o doon pa rin tayo 300 congressman, magtatakbuhan kayo ng mga lalahok, yung mga leader, sasama kay congressman, may mga nagsabi, sir, takbo ka congressman. Takbo ka sir, senator. Ayokong tumakbo. Gusto ko isara. Diba? Ba't di ba ako tatakbo? Gusto ko nga isara Gusto ko isara kasi we can manage without them because they are panggulo. Saan pa nanggaling yung nakawan? Saan nanggaling yung insertion? Di ba sa Congress, saka sa Senate? Sino nagpasa niyang BICAM na yan? Sino nagpasa? Kaya nga, ay mga kababayan, saan tayo pupunta? Palaisipan. Kayo, mag-comment kayo kung sana mabasa kayo mga kababayan. Makapag-like man lang ako o mag-heart ako. Kung magpapalit lang tayo ng liderato, bitin. Mag-a-aspire na rin lang tayo. Tatayo na rin lang tayo. Yung tatayuan natin, linawin natin. Ano ba ang gusto natin? Siyempre, magandang Pilipinas. Yung pagtayo, hindi problema yun Pagka nagtumayo ang isa, sunod yung isa, 2, 3, 4, 5, may 100,000 na yan, 1,000,000 na yan, Pero kung wala yung armed forces at saka yung PNP, wala, uwi ulit lahat. Uwi lahat. Kaya nga mali yung premise nung iba na aantayin yung AFP, hindi. Hindi natin aantayin yung AFP tsaka PNP. Ang aking solusyon, simple, tanungin lang natin, sama ba kayo sa taong bayan o hindi? Kakampi ba kayo sa taong bayan? Yes or no? Yes or yes? Sa PMA, sa serbisyo.
Gagawin mo ba yung pinagagawa sa'yo? Yes or yes? Yes, sir. Ikaw, or. Kaya nga hindi pwedeng yes or no. Yes or no. Choice ng ating kasundaluhan at ng PNP, free will. I want na kung babaguhin natin ang Pilipinas, yung takbo ng Pilipinas towards a better country is free will. Kung kinakailangan, kung ayaw ng iba, de sige, hatiin na lang natin ang Pilipinas. Kung ayaw ng iba, lagay na lang natin sila sa isang isla. Doon. Yung nakakarami, hindi pwedeng madamay sa kagaguhan ng iilan. This is a democracy. Ang masunod dito, yung nakakarami. Tama, mali. Tama, di ba? Kaya yung didiktahan tayo ng mga iilan, CPP, NP, NDF, yung mga Tinklawan, Dilawan, lahat yan, Pulahan, hindi pwede. Kasi nag-iisip kami na mga Pilipino, ayaw namin ang ginagawa ninyo, binaboy nga ninyo eh. Cory Aquino, doon nagsimula yung Dilawan. Ano nangyari? Kudeta. Oh. Tapos Gloria Arroyo, Ramos muna. Benta. Tapos kay Erap, wetig. Dating kay Gloria Arroyo, Pilay lead by 1 million. Hello, Garci. Doon pa lang eh. Kita nyo, baboy na yung Comelec nun eh. Doon pa lang kay Miriam Defensor at kay Ramos eh. Nalabanan. Panalo si Ramos eh. So, magpapalitan lang. Papalitan na lang natin yung chairman ng Comelec. Ganon lang. Palitan lang liderato eh. Substitution nga eh. O, ilalagay nyo sino? Kunyari si Glenn Chong. O, Despecio. O, sino pa? Godson. Dati naman nandyan, ano? And then what? Why don't we help them, kung sino man yung magiging chairman dyan ng Comelec, help them, help us. Come out with honest to goodness, clean elections. Hybrid. Sa ilalim, bilangin talaga. Mano-mano. And then, kahit yung transmission, automated na. Alam naman nila Glenn Chong kung paano eh. Lara Special, alam nila. Pero itong tanong eh, sagutin nyo. Gusto lang ba natin palitan lang ng liderato? Bongbong, out, Inday, in. Madam President, are you ready to reboot this country? Will you reboot this country? Filipino people, do you want to reboot this country? Or you will let just a change. You will just allow a change in leadership. Ayaw na natin kay Bongbong eh. Bangag eh. Ganun eh. Oh. Jumping jacks eh. Oh. Ayaw na natin sa kanya. Wala nangyari. 4 na taon, wala nangyari. Nasaan yung mga sinabing pangako niya na bahay? 6 na milyon. Sana yung pangako niya na mga classroom, pangako niya na mabigas, 20 pesos. Ipakukulong yung mga walang yung magnanakaw, nasa na? Kaya nga, ang sa akin eh. Papalitan siya ni Inday Sara. Tanong, legitimate question sa inyo mga Pilipino. Sa atin lahat, pati kay Madam Inday, pati sa mga leader, legitimate question. Ano ba ang gusto natin? Ano ba? Palit lang ba ng liderato? O ayusin na natin yung bansa natin? Putang nakakainis na eh. Nakakainis na. Ganito na lang tayo lagi eh. Iyak-iyak, galit. Rally. Walang katapusan na rally. Tama na, isang rally na lang. One time, big time, isang rally na lang, tapusin na natin. Kasi yung mga susunod, wala na, hindi na kailangan mag-rally. Kasi i-reboot na. Kaya gusto ko malaman, ano ba nasa isipan ninyo? Palit lang ba ng liderato? O reboot na lang natin? Ngayon ko i-reboot natin, Madam President,
will you accept the will of the Filipino people? The sovereign will of the Filipino people. Kung malinaw sa bawat isa sa inyo, mga Pilipino, na i-reboot natin yung bansa natin, then whoever will manage the country, be it the constitutional successor Inday Sara or a military, civil military junta, untang yan yan. Whoever, ang gusto ko lang, tatanggapin nyo ba yung kagustuhan ng taong bayan? Kung yan ang kagustuhan ng taong bayan, i-reboot na lang natin ang bansa natin. I-reboot na natin. Something's wrong with COMELEC. Yes or no? Yes. Paano nanalo yung tatlo sa Duterte? Bongo, number 1. Biglang sumingit ang Bamakino. Paano nangyari yun? Bongo, number 1. Pumasok ang Bato, number 3. Number 5, Marcoleta. Eh kung bumoto kayo ng Duterte, paano nangyari yung may nakalusot na number 2? Number 4. Pumasok sila Soto, Lacson, Tulpo. Paano nangyari yun? Duterte nga eh. At yung dalawang uli, 11 and 12, tinaas ni Inday ang kamay. Amy and Camille Villar. Eh yung tinaas nga ni Tatay Digong eh, si Honasan at si Kerubin. Hindi nanalo eh. Saan sila na, ano, gusto kong malaman, eventually. Gusto kong malaman, gusto kong bilangin yan ulit. Pwede naman. Just for the sake of history. Pero yun na nga, magre-reboot ba tayo o hindi? Paano mo eh? Something's wrong with COMELEC? Yes, because hindi ako sang-ayon doon sa nangyari ng yung resulta na yan, 2025. Hindi ako sang-ayon. Magiging, sa tingin nyo ba, by 2028 na lahat, ang dami nakatingin sa 2028. Ang dami sa inyo nakatingin sa 2028. Even Inday Sara nakatingin sa 2028. Mga potential na senator na gustong tumakbo 2028. Congressman. Nagre-realign. Sa tingin nyo ba, we can trust the election results by 2028 if we do not see a detailed, comprehensive reboot of COMELEC. And if we do not know what's really wrong in COMELEC, patay tayo. Pero buti na lang may mga taong alam ang problema. At maraming witness dyan. Hintayin lang natin na umikot ang gulong and then move forward, shut down COMELEC. And then reboot it. May virus eh. Reboot it. Human rights. May problema ba sa Human Rights Commission? Of course. Of course. Paano yung human rights ni Digong? Paano yung human rights ng mga sundalo polis? Paano yung human rights ng ng mga bata na na-recruit ng CPP, NPA, NDF? Ang pinakikinggan pa na ang pinaglalaban nila, yung bata pinatay ng AFP. Eh putang ina. Eh pag hindi mo papatay, anong gagawin sa'yo? Time first, hindi mo, wag mo akong barilin ha. Hindi kita kayang barilin, bata ka lang eh. Alam nyo ba, ako inabutan ko yan mga 15 anyos, 15, 17, yung napatay ng, yung sinipa ko yung ulo, nung patay na, sinipa ko pa yung ulo eh. Isipin nyo, gago ka, kinalagang kita, pinapapatay ka sa akin, di kita pinatay, gago ka, kinausap kita, naawa ako sa'yo eh. Tapos kukunin mo yung baril ng kasama ko, and then tututok mong ganyan. Buti na lang, hindi na konsensya siguro, mabait ako sa kanya eh. Eh, papaaralin ko pa yung gago. Oh, kinukumbisi ko, bumalik ka na lang sa eskwelahan, sayang buhay mo. Pinapapatay ka sa akin, hindi kita papatayin. Buhayin kita, bumalik ka sa amin, sumama ka sa akin. Ako mismo ang gagastos sa pag-aral mo. Sabi mo, ganun. Pinata ko nun eh. Eh, malulugay ko na kung lahat na makilala ko rebelde, ganun. Kaya yan ni mama, kaya yan ni papa, o, di ba? Kaya yan ng aking mga magulang.
Tangina. Wala na, patay na. Sumalangit nawa yung mga magulang ko. Meron naman kaming I was born in a middle income family. My dad was an engineer and my mom was an executive secretary, no, of at that time one of the sikat Liton Mills, no. I was the favorite of Eddie Liton. I was a bit general ang tawag sa akin nun. Tuwan-tuwa yun nung pagka nakita ko ng magbabakasyon from PMA. Oh, General! Ganun ako. General! I was a back private during the war. I went on AWOL. Nagmamalaki. Madala sa bahay yun. Nagiinom yun eh. Lahat ng problema niya sinasabi niya. Tapos man yun. Kaya nga I was blessed na my parents had enough. Kami mga magkakapatid. My brother was schooled in Ateneo, then transferred to LaSalle or vice versa ba. I was supposed to enter Ateneo, BS Mathematics, at Management, LaSalle, Pre-Med, sa UST. Gago ko kinuha ko lahat exam eh. Undecided. Tapos doon, Mapua, engineering, mechanical engineering. AB naman na yung sa umpisa ng 2 taon eh. UP, geology. Geology, archaeology. Yan yung ko. Hilig ako, maghuhukay, hanap ka ng mga treasure ng mga, yung mga ganun ba. Artifacts, no. San Beda, law. Yun yung akin lahat, nakahanay lahat. Pasado ko lahat dun. Kasi, yung NCEE, 98, 99. 99 yata. Tapos may NCEE requirement nun eh. Tapos hindi ako decided na kung anong kukunin ko. Kinuha ko lahat ng reputable na mga schools. Pasok ako. Pre-Med, UST. My mother, anak, konduktor ka. Mukha naman akong doktor. Yung pala konduktor. Mukha akong doktor. Mayroon pa nakabitin dito na stethoscope, no? Tapos daming nurse siguro, no? Mga doktora, no? Kung magdodoktor ka, anak, sa iyo ko magpapa-opera. But anong operahin sa iyo? Ano sa operahin sa iyo, mami? Wala pa naman. Tapos usually naman, follow the footsteps of the father, sabi naman ng dad ko. Yun yung lagi ko nagtuturo sa akin pagka mathematics, doon ka, report ka sa tatay mo. Pagka language and spelling, humanities, doon ka sa nanay, yung social studies, doon ka sa nanay mo. Yun yung mga forte nila. So, andun yung kanilang alaga, hanggang sa kaya na namin na magbasa, mag-research. Pupunta pa ako ng mga National Library noon para lang Para lang. Ngayon Google na lang, di ba? Swerte ng mga bata ngayon eh. So, nung nagkausap kami ng dad ko na masinsinan, nasabi daw sa kanya ng kanyang isang Colonel Philart ba yun? Colonel Philart, kasama sa office, na maganda mag-PMA yung anak mo, sabi nga. Ano di syempre mahilig nga yung magsundalo ganun. Yan yung gusto ng dad ko na mag-academy ako. Yan. Sabi ko, Yoko, gulpihan dyan. Lalo nga Yoko, kung alam ko lang pakakainin ako ng ipis, kukuryentehin ka. Kung ano pakakain sa'yo. Pati kiwi, tsaka glo. Fried chicken daw eh.
Inasal. Alak na to ko ano. Yung kiwi tsaka yung gloy, kapahit yung bulak sa kiwi. Itim na itim, ganyan. Yung cotton ball ba. Tapos papatakan ng gravy, yung shoe polish, yung ano, yung metal polish, glow. No? Subo. Subo si upper class eh. Sa loob ko, punta ng gago to. Tangat. Sira, buhay pa pala yun. Nang gabi, sir. Buhay pa. Class 82 yun eh. Buhay pa. Tapos kain siya. Sarap pa. Okay, Mia. Sabi nga nun. Tubo rin kami. Kiwi tsaka glue, gago po siya. Paano yung mga neurotic na ba? Sabi ko, ano ba itong pinasok kong akademya? Akala ko ba, the best and the brightest, akala ko ba, putya, you're making men from boys, no? Turning men into boys. Turning boys into men. Ano naman lang yan? Kiwi, glow. Fried chicken. Putya. Yung isa, na-discover, marami siyang gamot. Yung mista ko, si Kidilya, no? Tristar, si Ferdinand Kidilya. Si Kid. Si Kidilya. Black God. Nakita na ang dami niyang mga pinadala yung nanay niya eh. Paano yung mga, yung mga may antibiotic, painkiller, no? Biogesic, mga ganun ba, pang diet tab. Putya na, nakita ng upper class 81, ng putya, naghahanap ako ng boodles, walang gumawag doon, tapos nag-inspection, nakita may pagkain, may boodles, hopya yata yun. Tapos nakita yung gamot. Hinayin niya yung hopya, yung gamot kami pinaka. Sipi mo, pagsabay-sabay mo lahat ng gamot na yan, lintik na yan, no? Malulugi doktor sa PMA, malulugi doktor. Hilo ka ron eh. Pagsabay-sabay mo yung gamot sa tae, painkiller, Decolgen, antibiotic, penicillin, pentacillin ba yan? Si Raul, mga upper class. Ano na lang namin, wala, di magkamali yung mga upper class na yan. Merong greater glory. Hanggang ngayon, tinatanong ko sa sarili, ano yung greater glory na yan? Ngayon na nagkakagulo-gulo Pilipinas, nasaan yung mga upper class? Nasaan yung mga mista? Nasaan yung mga underclass? Lahat tayo, pinanggalingan. Isang eskwelahan lang naman pinanggalingan natin. Nasaan na? Mga leader. Nasaan? PMA produced thousands of leaders who became the officers of your armed forces. And now, majority are silent. Tumawag na nga si General Pokis, my fellow cavaliers. I ask you with your conscience. Kakawa si Sir talagang yung nasa na ba kayo? Ganun ibig sabihin ni Sir General Pokis. Affected na yung pamilya ng tao, affected na yung and yet, na pa rin yung pang officer, pang puti pa yung mga reserve puti pa yung mga direct commission. Yan sila. Pero yung inaasahan mo na pinondohan ng taong bayan, pension sila. That's why, kasama yan sa reboot. Di ba? Reboot. Ano mapapala natin kung hindi tayo magre-reboot? Ano ipapala natin kung magre-reboot tayo? Ano ang mapapala natin kung nag-reboot tayo? Madam President, Madam President, direct question lang, Madam President. Are you ready to reboot the country?
You said you are ready to be the president of the Philippines anytime. You also said that you will run for 2028. If you run for 2028, then parang sinasabi mo rin na hindi pa ikaw magiging presidente ngayon sa 2028. Either way, you stand up, kunyari, you find yourself being invited by the Filipino people. Then, di invited eh. You are the constitutional success. So, ikaw yun. Unless nga na the Filipino people trash the Constitution because the government now has bastardized the Constitution anyway. So, pagka gano'n ang gano'n, binendalonan nyo rin lang, eh putang ina ninyong hinayo pa kayo. Putang ina nyo. Parang sedula, no? Nilabon ni Ponitik. Constitution, yung symbolism. Ano? Sinong papalag sa inyo? Putang ina ninyong lahat. Yun. Isipin nyo, meron ka. Yung leader ba? This is the Philippine Constitution. Ito ang sinumpaan ng presidente ng Pilipinas, mga senator natin, mga cabinet officials natin, mga congressman. Philippine Constitution. Putang ina nga, ginano, no? Linti kayo, tangina ninyo. We, the sovereign Filipino people, are creating a new constitution. Okay, we're amending this constitution. Putang ina ninyo. Tapos kayo, paano yun? Huwag muna kayo mismo. Napunit tuloy yung ano ko. Napunit. Tape ko na lang yung constitution. Yan, we, the sovereign Filipino people, kasi parang yung Bonifacio ng sedula, no? We have a constitution they swore an oath to in the name of God, and they have bastardized the constitution. Left and right, betrayed public trust. Hindi binigay yung due process sa batas. Hindi, life, liberty, and property, freedom of assembly, freedom of speech, yung Bill of Rights natin, tinarantado tayo. At sa gusto nila, susunod tayo sa Constitution na binabiolate nila. Sabi, tarantado to. Either you all stand up, we stand up, we force them to follow the Constitution, or we enforce the Constitution. We, the sovereign Filipino people. Or the Constitution goes with them. Mga animal kayo. Panay kayo mga buwisit kayo sa buhay namin. Inarantado nyo kami. We will have a new code. A new system. A new law. Sangayon sa gusto namin. Kaya tinatanong ko kayo mga kababayan, ano po talaga gusto natin? We want a better Philippines. Okay. Medyo vague. We want a better Philippines. So, how are we gonna do it? Need a constitution. Do we adopt this constitution or we amend the constitution? Anong babago natin sa constitution? But we have to settle first. Do we reboot? Do we reboot? Because part of the rebooting is the Constitution. Nakalagay kasi dyan yung party list eh. Nakalagay dyan yung Congress eh. Nakalagay dyan lahat eh. Nakalagay dyan yung setup. Now, is there... Yung iba dyan sasabihin, no, you cannot change that, blah, blah, blah. Putang ina. Hindi nga ako nag-ano eh. Tinatanong ko nga ang taong bayan. Tanong ko kayo, ano ba gusto niyo mangyari sa Pilipinas? We have tried 40 years. There was a 1973 Constitution. Binago yung 1935, ginawa 1972, 73 Constitution. Then it was amended
it was changed to a 1987 Constitution. Hindi nag-work. Hindi nag-work. Why? It's not because of this piece of paper. This piece of paper is all about the people implementing the Constitution. Kaya nga, something's wrong. Kahit ilang palit kayo ng Constitution, babagsak at babagsak pa rin tayo sa rally, sa gera, sa galit na galit pa rin tayo sa paghihirap. Kasi nga, ang problema, hindi yung konstitusyon. Ang problema is yung mga tao na sumusumpa na implement yung konstitusyon, no matter how flawed, pero at least you have a working equation that was designed with the clear intent para sa bansa natin to, para sa Pilipinas yung konstitusyon natin. Ginagago Bendalo mga ungas Putang ina, ginajustify pa nila. Tuwan-tuwa pa sila, bendalo. May sovereignty. Susuko mo sa ICC yung lintik na yan. May korte naman tayo. Anak ng toko, ayan. Nakalagay sa konstitusyon natin, we renounce war as an instrument of foreign policy. Tapos lalaban ng AFP ng 30 days. Magkipaggirian sa WPS. Anak ng toko, ayan. War is not an option. Kaya nga, ewan ko ba sa mga taong to, it is the people implementing the Constitution, the people working under this Constitution, ang mali. Now, ang tanong, anong gusto nyo mangyari? Hayaan na lang ba natin to? Of course, hindi. Tatayo tayo. Of course, tatayo tayo. Pagkatapos, magpapalitan lang. Hindi pwede yun. Nagpalitan ka, changing of the guard lang. You have to look into ano ba nangyari? Bakit nagkaganito tayo? Sinasabi na nga, kaya tayo nagkaganito kasi may mga problema ang Pilipinas na palit-palit, pinuputo lang ang puno, tinatabasan lang ang puno, nandun pa rin yung puno, ilang vlog na yan, like, share, subscribe. Pinalitan lang yung puno. Yung puno na one finger lang, ang laki, daan-daanan lang natin yan sa farm. Wala, bangga-banggay mo, wala. Gaganyan mo, gaganyan mo siya, dadaan kayo. Gaganon-ganon lang po, nahangin-hangin. Bata pa 1 year old, 2 years old, 3 years old. Sa ngayon, 20, 40 years old na. Laki-laki na. Kahit anong tapos gawin mo, sasanga. Bakit? Nakabaon yung ugat sa ilalim. And yun yung nangyayari sa atin. The tree, like, kunyari, an acacia tree, malaki umbrella, tabasin mo yan, maglalabasan yung new sprouts in a different form, Ibang hugis, etc., but the same. Trying to survive. Nag-uunahan sila. One trying to be the dominant stem para susunod yung iba. Makukublihan na niya yung kukuhanin niya lahat ng nutrients. Yun yung nangyari sa atin. Naglagay tayo ng mga pinuno na tinarantado tayo. Gusto niyo tayong tabasin? Gusto niyo tabasin lang. Maglalabasan na naman yun. Panibagong mga sak. So, useless. So, what is the proposal? Putulin yung puno. Putulin yung puno, hukayin hanggang do sa ugat. Because yung ugat, sinisip-sip yung nutrients ng lupa na kahit anong gawin ninyo, kahit anong tanim. Nag-ambisyon pa tayong gaganda ang buhay natin, hindi gaganda ang buhay natin. Kasi may sumisip-sip ng magandang pataba, yung nutrients ng lupa. Kahit ilang sako pa ilagay ng fertilizer dyan, payat ko pa rin. Hihirap ka pa. Umiiyak pa rin kayo. Anemic. Why? Because the tree has grown into something halimaw
Now, it is shading us. Yung araw mismo, kabig niya lahat yung init ng araw. Ibig sabihin, kabig niya lahat ng blessings. Blessings na dapat yung araw, yung sikat ng araw, nasa atin lahat sa lupa, sa Pilipinas na lupa. Anak ng tokwa, tinakpan. Siya lang ang nakaganyan. At putsang, ang siba pa, namumulaklak pa at nagpo-produce pa ng mga bunga at mga buto na siyang magpo-propel ng ganyan, self-propagation, tutubo rin. Ang dami na akasya. Ang dami na. Kung mahogi na yan o akasya yan, ipil-ipil yan. You can just see how they are able to survive unattended. And that's what has been going on. Mula 1946 when we got independence and we were ruled by fellow Filipinos. Garapalan. At yung nagtatabas-tabas tayo na sanga every 3 years in election time. It only created more stems trying to be dominant. That's why you have a congressman, a senator, cabinet member, president, who are all trying to get something out of the big pie ng national treasury. Puputulin na naman natin yan, 2028. Hanggang di nyo naintindihan, mga kababayan, yung core problem, walang mangyayari sa atin. Mag-eleksyon, flawed na yung ating COMELEC. Testing ground yung 2025. Duterte hindi lumabas, 3 lang ang lumabas. Pinalabas nila 3. AFP, PNP bumoto, Duterte. Probinsya bumoto, Duterte. Anak ng toko, paano nangyari yung 3 lang ang lumabas? Dinoktor. No? Dinoktor. So, kung kayang mawala yung 16 million na boto, mabago. Can you just imagine yung 16 na million na boto ibawas mo sa presidente ng Pilipinas? Kaya if it's a close fight, pwedeng matalo ang Inday Sara. Hindi matatalo yan. Naboboto namin yan, babantayan namin. Oh, bakit nabantayan nyo ba yung Duterte? Nabantayan nyo ba? Panalo na, Duterte na, straight. Oh, ayun. Vengeance vote. Ayun, kita nyo, 3 lang lumabas. Wala eh. Ano na talaga, mga kababayan? Sobra na itong sistema natin, palpak. Kaya tanong ko sa inyo, babaguhin ba natin, ire-reboot ba natin, o magpapalit lang tayo? As in, lagi naman tayo nagpapalit kada halalan. And they continue to rebound. Bumabalik at bumabalik eh. Kung hindi, yung anak, yung asawa, mag-anak. Makita mo ngayon eh, 2 nasa Congress. Mag-asawa. Magkapatid. Nasa Senado. Why? Sino ba dapat gagawa ng batas sa dynasty law? Tama ganyan. Diba, Congress? Sila yung aapektuhan. So talagang flawed na di ba? And yet, kung magsasalita sila, kala mo titino, di ba? Kaya, mga kababayan, papalitan lang ba natin o ire-reboot natin? Madam President, papalit ka lang ba o ire-reboot mo? Yan ang gusto kong malaman. Ngayon, kung walang malinaw na pahayag sa inyo, kasi pwede naman sabihin na malaki ang problema ng sistema ng Pilipinas. We have to reboot. O ano masama doon? Opinion yun. Pero malinaw na yun ang position mo. We have to reboot.
Kasi sa akin, ang posisyon ko, we really have to reboot. Hindi ito pwede magpalitan lang. Kinakailangan dito, hukayin yung, hindi pwedeng putulin lang ang puno eh. Hukayin mo hanggang ilalim, palitan mo, tanggalin mo na yung puno. Yung puno ng problema. Because it will continue to regenerate, it will continue to survive. Because that was the design of nature. And the design of corruption is it will rebound in a different form, in a different manner. Kita nyo naman sa history natin, pork barrel, panahon nila de Venecia. O, pork barrel, tas ginawang naging pidap. Di ba? Dap muna, tapos pidap, tapos nun. Ngayon, anak ng tokwa ngayon. May mga ayuda pa ngayon, kita mo. Kaya nga, napakawalang yan ng mga to. Bakit ang gandang tumakbo ng Congress kahit party list? May pera eh. Kahit ba't sila magbabayad ng mga milyon-milyon para lang maka-accommodate yung party list? May pera eh. Kaya nga sabi ko, tayo na negosyo to. Sara natin Congress, mga kababayan. Yun yung sa akin, sara. Reorganize. Pag binuksan natin yung tindahan, reorganize na. 18 na lang. 18 congressmen. And for me, that's the only Sinong aangal? Ha? Di tumakbo kayo ng iba, barangay captain, mayor, congress, 18 ng congressman, and then they come from the region. Hindi yung pwedeng taga Maynila ka, tatakbo ka ng dundong ka sa Visayas o sa ARMM o kung saan. Hindi. Each region, you fill your own congressional candidate. And then the people there, bumoto kayo. Ganon din na senator. Represented. Because that is the idea of representation. Kaya nga dumami yan eh. Representation. Yun ang kaya dumami. Kasi isang district dati, gagawin mong 2, gagawin mong 3. Kasi nga, lumalaki yung population eh. Sa akin, regardless kung lumaki population eh. Tama na yung 18 na congressman. Tama na. Umabla, bakit? May pera ba kayo? Tustusan yan? Ha? Yung pera kasi magagamit natin elsewhere. Hindi yung ganito na mukha tayong kahirap-hirap. Ang mga congressman natin, yayaman. Ganon din senator natin. Tingnan yung mga property. Ay, no. Yung resolution 10 na yan, lintik kayong mga resolution 10 hanggang ngayon nandyan pa. Nakikinabang kayo. Ha? Kaya nga, ano ba talaga mga kababayan ang gusto natin? Gusto natin, niloloko tayo eh. No? So, anong gusto nyo? Reboot. Reboot o hayaan na lang, magpalitan lang tayo. And then, uwi ulit tayo. And then, hintayin natin kung tapos nun after so many years ulit, babalik at babalik yung problema. Parang alam niyo yung panahon kay Duterte, Tatay Digong, napigilan yung korupsyon eh. Higpit sinturon eh. Kontraktor na umaamin nun eh. Nasabi nga mahirap kay Duterte. Takot sila kay Duterte, patayin ka ni Duterte. Yung ganun ba? Kasi yun yung kinreate na image ni Duterte. Magaling. Yung kahit hindi totoo, hindi ganung mamamatay tao yung tao. Pero ginamit niya yung imahe na mamamatay tao siya. Kaya kung ikaw corrupt ka, takot ka. So na-suppress. Parang coil spring na ganun eh. 6 na taon yun, wala kang pakinabang. Pucha, nung naging BBM, pucha, kanya-kanya nakawan. Yun, kaya yun, yun yung puno. Tabasin mo, pero hindi mo nabunot. Tinabas lang. And then, pagka may lumalabas yan na pa isa-isa ng mga bud, yung mga tubo, pipingasin, tanggalin na. Nipping it from the bud. Kaya hindi makaporm. For 6 years yung puno appeared na trunk lang. Wala. Panay tapyas-tapyas yung mga sanga.
But the problem there is it was not institutionalized. And then, pinalitan yung leader na strongman. Pinalitan. Ayun. Ginamit ngayon yung pananabik. Magaling si Marcos. Yung sila, kung sino man yung nasa behind Marcos. Magaling. Ginamit yung pananabik sa greed, sa pera and power para maging alyado niya. Yan yan nangyari. So, sabik yung puno ng korupsyon, sabik siya na mag-regenerate. Pagpalit ng administrasyon na wala yung farmer na nagme-maintain para yung araw, wala, pasok yung araw sa atin. Naranasan ng Pilipino yun, nakatikim ng 6 na taon na maganda. Kahit in spite of COVID, naarawan tayo. We receive the blessings of God. Araw, wow, ulan, wow, walang nakaharang. Walang sumisipsip ng mga yaman, lupa. Nararamdaman natin. Yung farmer, tumanda. Tumanda yung farmer, nag-retire. Boom. Pinalitan ng isa. Kung siya may bisyo pa pala. Ayun. Akala natin yung anak ni farmer, magkakasama sila doon sa farm. Ano nangyari? Tinarantado ng gago. Kinakasuhan pa ngayon para matanggal siya doon sa farm. Yan ang nangyari, Inday Sara. Yung tatay, imbis na retired na, enjoying his life, pinatapong pa sa ICC. Napakawalang niya ng Marcos na yan. So ako lang masod, pahukay ko yung ano niyan Pahukay ko yung tatay niya. Putang ayop kayo. Matapos ipalibing yung tatay niyo sa libingan ng bayani. Magkasama kayo, libingan ng mga kurap. Yan, mga doon sa gilid ng libingan ng mga ng bayani. Libingan ng mga kurap. At kayo, doon kayo titira. Isang bako, hukayin ng hukayin yan. Pagsama-sama yung bangkay nyo dyan. Lagay na lang ng isang doon, ng isang tawag doon, slab. Ito yung mga tarantado sa Pilipinas. Ito yung mga magnanakaw. Pinitay ng taong bayan. Ganun ba? Tapos meron pa doon parang meron doon na parang dome na gusto mong panoorin, manood ka sine. Kung paano binitay, kung paano tinusok-tusok ng karayom. 1 million na karayom. Ipin mo, tusukin ka ng 1 million na karayom, Sakit nun, pwede mangyari yun pagka nasa inyo, mga kababayan. Nasa inyo yun ang sa akin lang, gusto ko lang magkaroon ng hair follicle, DNA, at saka I want na isoli lahat ng maninakaw nila. Ayokong katayin na hindi na isusoli lahat ng ninakaw nila. Pati yung pamilya nila damay dito. Ngayon, maraming mga tanong willing ba kayong tumayo? Alam nyo ba kung bakit kayo tatayo? Baka mamaya, ang inisip nyo lang palit lang ng gwardya, wag na. Hintayin na lang natin 2028 pagka ganun. Tignan ninyo. At least masabi ko sa inyo, I told you so. Inisip ninyo kasi may justisya Inisip nyo, mananalo sa 2028. Kontrolado nga hindi nga nangyari. Isipin nyo, bakit? Magkakasama kayo sa Duterte Magkakasama kayo. Ganun ba kayo? Magkakasama kayo, nagtaasan ng kamay. Ganun. Tapos na, Duterte. And then natalo. 3 lumabas. Wala nang wala nang usap-usapan. Galit-galit na naman kayo. Diba? So, ang bakit ganun? Hindi pa paglaban. Tas ngayon, tatanggapin nyo na naman yung 2028 election na parang
Hindi, gagawin namin lahat ng precaution. Puta. Sino ba yung papalitan sa administration? Di ba sila Marcos? Hawak nila yung Comelec eh. Sa tingin nyo, hindi, bago sila umalis, hindi nila magagawa yung gusto nila. 2 taon na budget pa yung makukuha niya eh. Hindi, maglalaan sila, kahit maglagay ka ng 100 billion para dyan sa Comelec eh, 50 billion, sino ba bibilin lang dyan? Yung itaas lang naman. Para mabago yung mga and a few people there na may sa computer, mababago nila yan. Nagawa nga sa 2025 na eleksyon. Imposible yung Duterte ni 3 lang ang lumabas. Straight voting ang mga tao. Kaya nga, hanip eh. Predetermined na nga eh. Kung sino yung number 2, sino yung number 4. Kaya nga, tingin nyo, mananalo si Inday? Yun ang assessment ibe. Sige, good luck sa akin. Now, ano natin, hindi natin gawin? Yan. Nasa sa inyo yan, mga kababayan. Nasa inyo yan. Basta sa akin, ang alam ko, yung resolve ko, dead or alive, I feel that we need to do something about it. One good thing going for you, mga kababayan, is that kami sa SFGF, sinugal na namin buhay namin. Sanay na kami. Experience na namin yan. Kanya-kanyang mga sugal kami ng buhay. Kumbaga pinusoy na namin yung buhay namin. No. Pinusoy na namin, kaya alam na namin yung buhay namin. Now, dumadating pala sa ganong edad, gaya namin. Iba sa amin, mga 70 plus pe, no? Yan, sila General SF, no? 70 plus, sila Commander Mario, si Commander Christian, Deputy. 70 plus na rin. No? Marami sa amin na mga senior. Yan. Alam namin yung dumadating doon sa buhay, sa punto ng edad nyo, sa buhay ninyo, na parang baliwala na rin ba? Pwede na, you can go, live a life, okay lang pala na madedo ka, and then, it's a good death. It's a good death. Glorious ba? For God, country, and family. It's a glorious death. Hanip eh. And then you're doing it something for na may katuturan. Kaya nga ako, ayoko nung hindi malinaw. Gusto ko linawin. Sangayon ba kayo? Mag-reboot tayo. Kasi kung hindi kayo sangayon mag-reboot tayo, wag na lang. Tayin ko na lang yung 2028. I will just farm. Tatahimik na lang ako. And then, good luck sa inyo. Kasi sa tingin ko, ganon din ang magpapalitan lang. Magtatabas ng sanga, i-contain. Pagkatapos ni Inday Sara, para rin pagkatapos ni Duterte, naglitawan na naman yung bagong tubo at mas grabe sila. Mas grabe. All reaching out for the sun to gain dominance. May bendalo pa sila. Meron pang blue ribbon, kuno, ek-ek, yung pala pinagtatakpan. Meron pa silang dominant. Meron pa silang di ba? Majority sa Senado. Utang na mga to. At kung magsalita pa sila, excuse me, tapos meron pa silang mga troll, di ba? Pinambabayad din naman yung taxes na. Akin napakalinaw eh. The problem will continue repeating itself. It's a vicious cycle if we do not attack the problem.
And we should be very clear. Dapat alam natin ano ang pinag-ugatan lahat nito. At yun dapat ang pupunterihan natin. Kaya tingnan ninyo, something's wrong with the AFP, the PNP, yes or no? My God, why are they taking 4 years already doing that? Uphold the Constitution. Follow the chain of command. Kikilos naman kami, hinintay lang namin dumami ang tao eh. That's opportunism. Walang